heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Jesus, araw-araw ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus, araw-araw ang buhay mo'y may katiyakan. Malungkot, masaya, kay Jesus may katiyakan. Humihina, lumalakas, kay Jesus may katiyakan. Nayayamot, nagkakalak, kay Jesus may katiyakan. Kay Jesus, araw-araw ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus lamang tatapuan, tunay na kaligayahan. Kay Jesus lamang tatapuan, tunay na kaligayahan. Hanap-hanapin pa, wala na, 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 hanap-hanapin pa. Ikaw lang lagi nasa puso ko, Panginoon. Ikaw lang lagi nasa puso ko, Panginoon. Ikaw lang lagi, wala na hanapin. Ikaw lang lagi, wala na hanapin. Ikaw lang lagi nasa puso ko. Ikaw lang lagi nasa puso ko, Panginoon. Ikaw lang lagi nasa puso ko, Panginoon. Ikaw lang lagi, wala na hanapin. Ikaw lang lagi, wala na hanapin. Ikaw lang lagi nasa puso ko. Kay Jesus lamang tatapuan, tunay na kaligayahan. Kay Jesus lamang tatapuan, tunay na kaligayahan. Tunay na kaligayahan. Tunay na kaligayahan. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Magandang umaga, Lord Jesus. Magandang umaga po, mga kapatid na laging sumusubaybay sa ating GMJ. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus, at good morning sa ating mga kapatid sa umagang ito. Manalangin tayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, we give you the honor. We give you the praises. Sapagkat sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang kataas-taasang papuri. Ngayon po ay humihingi kami ng sufficienting graces and favor para sa aming gagawing paglalahad ng iyong mabuting balita. Sa tulong mo, makakamit po namin ito at ang Banal na Espiritu ang siyang mangunguna sa amin upang mahihayag namin na may kapangyarihan ang mga salita sa oras na ito. We give you the praises, we give you the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Yung ating memory verse of the week, narito po, was Psalm 136, verse 26. Oh, give thanks to the God of heaven, for His mercy endures
forever. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang banal na salita para naman sa Tagalog version. Mga awit 136 verse 26. O magpasalamat kayo sa Diyos ng kalangitan sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Glory, glory, glory to God. Mga buhay na salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, salamat sa Diyos sa isa na namang araw na kanyang ibinigay upang tayo po ay makapag-aral ng kanyang banal na salita. So, February pa tayo, mga kapatid, love pa rin. Ngayon, tatalakayan naman natin, obedience is an act of love. Dito sa 2 John 1:6 at saka 1 John 5 verse 3. Ikalawang 1:6. At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Amen. Mamuhay kayo ng may pag-ibig. Pag-ibig. Yes. This love I speak of means that we must live in obedience to God's command. The command, as you have all heard from the beginning, is that you must all live in love. In love. Unang 1:5-3. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. For our love for God means that we obey His commands, and His commands are not too hard for us. Glory to God. So makita po natin mga kapatid, merong napakagandang praise dito. We must live in obedience to God's command. Sabi ganyan, the command, as you have heard from the beginning, is that you must all live in love. So there's a command for us to live in love. So tingnan natin, obedience is an act of love. What is obedience? It's an act of complying, pagsunod sa mga utos, sa mga tuntunin o kahilingan mula sa isang authority. Nasasangkot ito ng masunuri na pag-uugali kung saan binabago ng isang individual ang kanyang aksyon upang umayon sa direksyon mula sa isang taong may mataas na katayuan or authority tulad ng isang Diyos, magulang, guro o official na nagpapatupad ng batas. Sa religion, ito po ay tinutukoy bilang isang malalim, mapagmahal na tugon sa kalooban ng Diyos at pakikinig sa kanyang patnubay. Now, obedience is the quality of being willing to do what you are told. It is a form of social influence na kapag ang isang tao ay tumutugon, sumusunod sa isang authority, following laws, obeying instructions from superior, or adhering to regulations, ito po ay mabuting ugali. Synonyms, compliance, submission, duty, and docility. Obedience is a tangible expression of love of God. Kasi sabi sa atin sa binasa nating word, we have to be obedient to God's commands. Kasi kailangan po dito, pag sumunod tayo, voluntary, masaya, joyful. Kapag tayo ay sumusunod sa mga kautusan ng may authority at hindi ito isang bothersome obligation. Kaya it is a demonstration of trust and love sa ating Panginoon kapag tayo ay sumusunod sa Kanya at ang ating pagsunod, it turns into a devotion. You see, allowing our faith to be manifested through action. In John 14 verse 15, Kung iniibig ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Kung iniibig niyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. So dito makikita natin, magkasama yung obedience at saka ng love. Oo, yes. So, kaya nga ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay naipapakita sa pamagitan ng aktibong pagsunod
sa kanyang mga utos. Mm-mm. Ang mga utos na ito ay hindi sinadya upang maging mahigpit, restrictive ka nga, no? Sa halip ito po ay isang proteksyon at kapaki-pakinabang. Katulad ng isang handbook, kapag ikaw ay bumili ng appliance, di ba? Binibigyan ka ng isang handbook at nakasulat do handbook na nilalagay doon, Yung tawag nga doon ng instructions. instruction, kung paano mo gagamitin ng wasto ang appliance na binili mo para magkaroon ng mahabang buhay ito. Ginagarantiyahan ng manufacturer na ang kanilang ginawang appliance ay mapapakinabangan mo kung ito'y susundin mo ang kanyang isinulat doon. Mm-mm. Kaya itong talatang John 5, 1 to 2, John 5, 1 to 2, ito po ay nag-a-assert that believers are children of God. At it precedes the victory that overcomes the world through faith, John 5:4. No? Ito pong pagsunod or obedience is not intended to be obeying with reluctance. No? Rather, it is, of course, it is not also hesitant ka sumunod o legalistic ang pagsunod mo, no? But a cheerful, voluntary act of love, mga kapatid. No? Okay. Ito pong pagsunod ay isang pagkilos o pagsunod na may mga tuntunin dapat tayong sundan. No? Mga tagubilin mula sa mas mataas na otoridad gaya ng Diyos. Ang pagsunod na ito ay dumarating bilang isang paraan ng pagpapatunay ng ating pagmamahal. Ang ating pagmamahal sa Diyos ay may kondisyon. Ibig sabihin, kung matugunan ang kondisyong iyon, masasabi nating mahal natin ang Diyos. Sinabi ni Jesus sa John 14:15 na kung mahal mo ako, ay susundin mo ang aking mga utos. Kaya hindi natin masasabing mahal natin ang Diyos habang hindi natin tinutupad ang kanyang mga utos. Kaya dapat sundin o sumunod tayo sa pag-ibig. Ano? Sumunod tayo para sa pag-ibig sa Diyos at dapat din nating mahalin at there will be a fear of God na tinatawag, no? Ano? At para maging ganap ang ating kagalakan, aktibo nating pinipili na ang mananampalataya ay sundin ang kanyang utos, hindi dahil sa tungkulin o obligasyon, kundi sa isang masayang ka-devotion na may kagalakan sa pagkilos natin. Aligning ourselves with His perfect will and adhering to His guidance ay nagbibigay po yan ng katahimikan, purpose, at pagpapala at inaalaw ang ating buhay in harmony with our Heavenly Father. Ito pong tinatawag nating pagsasaliksik ay dapat tayong sumisid ng malalim pa, no? Sa biblikal na mga upad ng pagsunod bilang pagpapahayag ng pagmamahal at nagpapakita ng mga inspirasyong halimbawa mula sa mga biblikal na figure o characters, no, na nagmamakahi ng mga praktikal na paraan upang magkaroon ng pusong marunong sumunod sa ating pang-araw-araw na buhay. Napakaganda sa pag-aaral nga po ng salita ng Diyos. Nandiyan po yung mga Bible characters. Magandang pag-aralan din yun dahil kasi malalaman natin paano sila nabuhay sa pananampalataya at paano sila sumunod sa ating Panginoon. At malalaman nga natin na hindi naman din naging madali ang kanilang pagkilos at ang kanilang buhay. Ngunit nandoon pa rin ang kanilang pagsunod na nagpapahiwatig ng kanilang pagmamahal sa Diyos. Kaya itong 1 John 5:3, sabi, "For this is the love of God that we keep His commandments, and His commandments are not too hard for us." Kaya salvation sa ating Panginoon, mula sa Panginoon, freely ibinigay ito sa ating lahat. Pero this is also a call for obedience. Kaya ito pong verse na to nagre-remind sa atin na kailangan tayong sumunod sa panuntunan ng ating Panginoon. It's not a burden, but it is an expression of our love for God. When we walk in obedience, we are aligning ourselves in accordance to the will of God. And what will happen? We will experience the fullness of life
na siya naman gusto ng Diyos para sa atin. As we seek to grow in our faith, tandaan po natin na ang pag-ibig ng Diyos may role ho yan sa buhay natin. Kailangan po makita at mag-manifest sa buhay natin sa ating mga actions ang pagmamahal ng Diyos. Embrace natin yung mga commandments niya. Kasi ito po ay daan para sa isang malalim na relationship sa ating Panginoon at mararanasan natin ang ligaya, ang kasiyahan ng pagsunod sa Diyos. Sa pamamagitan ho ni Kristo, we will find the strength to obey. At ano makikita natin? What is the result? Magkakaroon po tayo ng assurance ng salvation. Magtiwala tayo sa ating Panginoon at hayaan natin ang kanyang pag-ibig ang siyang mag-guide sa atin araw-araw. Kaya narito yung mga biblical foundation for obedience. So obedience is not merely a duty, but a heartfelt expression of our love towards God, a tangible way to demonstrate our commitment and our devotion, moving words into action. Kaya nga, don't just say, I love you, di ba? Pakita mo, na mahal mo. Kadalasan nga, di ba? Madalas sinasabi, love you, pero kailangan makita. Moving words into actions that aligns according to the will of God. Kaya kapag tayo po ay willing na sumunod sa ating Panginoon at sundin natin yung mga panuntunan niya, kaya nga ho tayo nag-aaral ng Biblia para malaman natin kung anong mga principles, commandments ng ating Panginoon. Kapag tayo sumunod, alam nyo, lalabas talaga, mararanasan mo talaga yung joy na nagmumula sa iyong kalooban, which is actually the result ng ating pagsunod sa ating Panginoon. We will have an experience of profound joy na nanggagaling sa pag-ibig ng Diyos sa atin at ang ating pagmamahal sa ating Diyos. So, napakahalaga na kailangan sundin natin ang mga utos na ito. At ito po ay, when you study the Bible, ito po ay napakaliwanag at napakalakas na sinasabi ng Biblia, pag-ibig at pagsunod sa ating Panginoon. Ito pong sulat ni Juan sa 14:15, Jesus makes a simple yet profound declaration. Siya po ay gumawa ng isang simple ngunit malalim na pagpapahayag. Ano po ito? Kung mahal ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. If you love me, keep my commands. Nilalaman po nito yung pinakadiwa ng ating relasyon kay Kristo. Dito po inimumungkahi nito na ang tunay na pagmamahal kay Jesus ay makikita sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang mga turo. Idinidiin din po rito na hindi po ito listahan ng ating gagawin o hindi dapat nating gawin, no? Kundi isang mapagmahal na relasyon na natural na nag-uudyok sa atin na iayon ang ating mga aksyon sa kanyang mga turo. Ang pagsunod po na ito ay nagpapahayag ng ating pagtitiwala sa Kanya at pagkilala sa Kanyang bilang Panginoon ng ating buhay. Ito rin po ay nagpapahiwatig ng ating pagmamahal sa Diyos ay higit pa sa emotional o madamdaming pagmamahal no? Ito po ay nakaka-impluensya sa ating pang-araw-araw na mga desisyon at pag-uugali. Ibig sabihin mga kapatid, uulitin ko, sabi niya kasi, kung mahal ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Mahal ba natin si Lord? Yes, mahal natin. Kung ganoon, kung ano po ang pinagagawa niya, gawin natin ito ng may pagmamahal. Ayan po ang sinasabi dito. Itinatampok nito na ang pagsunod sa Diyos ay hindi kabigatan sa atin, kundi isang masayang tugon sa pag-ibig at biyayang natanggap natin mula sa Kanya. Ang banal na kasulatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating paghahangad ng pagsunod ay hindi tungkol sa being legalistic o legalismo na tinatawag natin, pagkakaroon ng pabor na tinanggap natin o kita sa pamagitan ng mga gawa. Ngunit tungkol sa pagtugon sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa kanyang mga hangarin para sa ating buhay. Now echoing the statements in John, dito sa Luke 11:28, ito din po ay nagpapahayag tungkol sa faith at saka relationship between obedience and love for God. Itong scripture na to ay nag-emphasize ng importansya ng
pakikinig sa salita ng ating Panginoon. And then, putting it into practice. Kailangan ipamuhay mo. Dito po ay nagre-remind ito sa atin ng tunay na biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay naguutos, may mga kumansya upang ating sundin. So what we have to do is diligently apply them in our everyday living. Kaya ang mga banal na salita ng Diyos ay mahalagang elemento sa spiritual na kagalingan at katuparan. Ito po yung pagsunod na that arises from the earnest desire to embody the teachings of the Bible in our daily living. Ito po ay nagsasaad na kailangan po at mabuti na tayo ay sumunod sa mga panuntunan ng Diyos because ito ang tamang daan. This is the direct pathway to experiencing the grace and favor ng God. So, obedience is not merely a compliance, but a commitment to witness God's word through our words, through our actions, through our behavior. Kung meron tayong sinabi, kailangan mabuti at ito'y naaayon sa salita ng ating Panginoon. Kaya itong Luke 11:28 reinforces the idea ng ating pag-ibig sa ating Panginoon ay nakaugnay kung papaano natin narinig ang kanyang mga salita. At ang kanyang mga salita, maliwanag naman po yan, mga kapatid. Kaya pag tayo nakapakinig ng mabuti, mahusay, inunawa at ipinamuhay, ito po ang marka ng isang tunay na mananampalataya. Kasi mabuti niyang narinig, naunawaan, at kanya naman itong sinunod. So this is how it is, my dear people of God, obedience. Tandaan natin, when God commands something from us, susundin po natin because this is a call for a higher standard of living that reflects our devotion and our love for our Creator. So ito po yung mga inspiring Bible characters na kung saan sila ay nabuhay na may pagsunod at pag-ibig sa ating Panginoon. Unwavering obedience. Kaya tingnan natin paano ang kanilang buhay, paano ang kanilang pagsunod, at paano nila naipakita ang kanilang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. So unang-una, si Abraham, no? Nagpakita ng kanyang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng di natitinag na pagsunod. Kilala sa kanyang di natitinag na pananampalataya si Abraham, no? Sinunod niya ang utos ng Diyos na lisanin ang kanyang tahanan at nang maglaon, ihandog ang kanyang anak na si Isaac, no? Ang pagpayag ni Abraham na isakripisyo ang kanyang pinakamamahal na anak na si Isaac ay nagpapakita ng pagsunod na nakaugat sa malalim na pagtitiwala at devotion. Genesis 22 po yan natin mababasa. Sa kabila ng di maisip na katangian ng kahilingan ng Diyos, no? Ang pananampalataya ni Abraham sa plano ng Diyos ay nagpatibay sa kanya at ang kanyang pagsunod sa huli ay ginantipalaan, mga kapatid. Pangalawa po sa ating biblical figure ay si Moises, no? Siya po ay tumugon sa panawagan ng Diyos when the call was done at the burning of the bush and led the Israelites out of Egypt, out of slavery. Despite initial hesitance and numerous, no? Numerous mga hesitance and numerous na challenges. Ito pong si Moses, yung kanyang pagsunod in leading the Israelites out of Egypt, demonstrate the transformative power of following God's call. Exodus 3:14. Kaya itong kanyang obedience led to the miraculous deliverance of an entire nation and continues to inspire the believers today.
Ang pangatlo po ay si Noe o Noah, no? He obeyed God by building the ark according to specific instruction despite sa absurdity of the situation to those around him. Marami po kasi nga tumatanggi, marami pong mga masasamang nangyari sa lugar niya na ayaw makinig sa kanya nung siya nagsisimula ng magbigay ng mga salita ng ating Panginoon. At si Joseph din po, the son of Jacob, na panatili ang integridad at pagsunod sa Diyos kahit na nasa ilalim ng pagkaalipin at pagkabilanggo sa Ehipto. At isang babae naman, si Ruth, no? Nagpakita ng magandang katapatan sa kanyang biyanang babae na si Naomi, no? At dulot nito, sinunod niya ang Diyos hanggang sa makarating pa nga siya sa foreign land, no? Si David, ito po isang pastol na nagtiwala sa Diyos para sa lakas laban kay Goliath at sa kanyang pamumuno. And narito rin po si Daniel, patuloy na nanalangin sa Diyos, sumusunod sa kanyang mga batas sa kabila ng banta na itatapon siya sa yungib ng mga leon. And of course, ditong si Hezekiah, isang hari ng Huda na nagtanggal ng mga Diyos-Diyosan at ganap na sumunod sa mga utos ng Diyos. And Jonah, no? Sa kalaunan ay sinunod ang mga utos ng Diyos na mangaral sa Ninibe pagkatapos ng kanyang karanasan nang siya'y kainin ng malaking isda, no? And si Peter, iniwan ang kanyang negosyo sa pangingisda upang sumunod kay Jesus at naging pinuno sa unang simbahan. Amen. At narito rin po ang mga disciples, ang buhay ng mga disciples, yung kanilang mabilis na pagtugon o prompt response nung tinawag sila ni Jesus at sumunod sa kanya sa Matthew 4:18-22. Ito po ay nagpapakita ng isang madali ang pagsunod, immediately. Agad-agad na sumunod, and then unconditional obedience. At ito po ay nagmula sa kanilang loving heart. They are willing to left everything to follow Jesus. And their obedience, ang kanilang pagsunod, has a profound impact on their lives and the countless lives of others. Tama. Nagbago talaga sila. Naging masigasig ngayon sila na sumama kay Jesus at nagpahayag ng banal na salita ng ating Panginoon. Kasi at disciples yun. Now, let's look upon our Lord Jesus Christ. Let us look at the obedience of Jesus, the model of perfect obedience to the Father's will, even unto death on the cross. So, ang halimbawa ng parehong aktibong pagsunod, pagtupad sa batas, fulfilling the law, at passive na pagsunod, pagsuko sa kamatayan sa krus, diba? Submitting to the death on the cross. Bagamat si Jesus ay anak ng Diyos, natuto siyang sumunod sa pamamagitan ng kanyang dinanas. Naku, alam po natin lahat yan, mga kapatid, na ang ginawa ni Lord Jesus ay pagsunod sa kagustuhan ng Diyos Ama, kasi may plano siya para sa sangkatauhan eh. At si Lord Jesus ay tumupad. Ginawa niya ang plano ng ating Panginoon. Siya ay nagtiis at sumunod sa Diyos upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. At ito ay posible dahil sa dakilang pag-ibig na meron ang Diyos para sa atin. Okay. Kaya ang pagsunod at pagmamahal ay magkaugnay. See, kapag mahal natin ang Diyos, ang pagsunod ay nagiging natural na tugon. Kaya si Lord Jesus Himself, nagpapakita po siya ng perfect love and obedience. Sa kanyang earthly ministry, consistently dinemonstrate niya ang pag-ibig ng Diyos Ama sa kanyang pagsunod. Kaya sabi ni Lord Jesus, John 15:10, if you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in His love. So dito makita natin yung obedience ni Lord Jesus to the Father, even
unto death, serve as the ultimate model for all the believers. Yes, so ang buhay ni Jesus, no, sa lupa ay isang patuloy na pagpapahayag sa pag-ibig sa Diyos Ama. John 14:31. To follow his example, to follow God's example requires a heart that desires to please him, a will that is bent toward obedience, and a mind consistently seeks direction from him. Ito pong biblical na figure na ito ay nagpapakita ng perpektong pagsunod bilang isang taus-pusong tugon sa pag-ibig ng Diyos at pagtawag sa kanilang buhay. Nagtiwala sila sa plano ng Diyos kahit mahirap, at ang kanilang pagsunod ay isang patunay ng kanilang malalim na devotion. May tinatawag tayong core types of obedience in the Bible, mga pangunahing uri o halimbawa ng pagsunod. Ito pong tinatawag nating unconditional obedience. Walang kondisyon na pagtalima o pagsunod. Ito po yung tinatawag na total submission to God's will, regardless of the cost or circumstance, often described as a complete surrender of one's own desires to divine authority. Obedience out of love and faith, characterized by willing submission, trust, and of course, itong likas na pagnanais, intrinsic desire. May tinatawag din po tayong aktibong pagsunod sa mga utos, batas at moral na prinsipyo ng Diyos. Halimbawa nga si Noe na gumawa ng arka, no? O si Jesus na walang kasalanang ang walang kasalanang buhay ni Jesus. Ito pong aktibong pagsunod na ito ay isang proactive action sa kanila na nagpapatunay na talagang mahal nila ang Diyos. Tinawag din po tayong passive obedience, submitting to God's will during times of suffering or waiting, exemplified by Jesus' endurance on the cross, no? And in a broader sense, trusting God's timing, no? May tinatawag din po tayong voluntary or heartfelt obedience. Ito po yung obedience that stems from love for God rather than fear of obligation. At may tinatawag din tayong faith-based obedience, no? Acting on God's word even when the outcome is unclear or difficult, often characterized as a do it because God said it. Ito po yung approach na tinatawag natin. At isa pa, immediate obedience, following instructions without delay, such as the disciples immediately leaving their nets to follow Jesus. No? Another one, transactional obedience. Ito po yung obedience through rewards. This is obedience motivated by anticipated benefits. May matatanggap kang blessing like paid servant or someone seeking favor. Another one, obedience through duty, patriotism, following orders out of sense of responsibility, honor, or loyalty seen in us sa mga soldiers na sinusunod ang kanilang authority, no? Yung pagkakatawag sa kanila bilang isang sundalo, no? And may tinatawag din obedience because of fear. Obedience driven by threat of punishment, common in slavery, producing resentment. Ano ba ang connection ng obedience at joy? So sa pagsisikap natin na alamin, di ba, kung ano ito, sa ating relasyon sa ating Panginoon, ang Ebanghelyo ay nag-aalok ng isang paalala na tunay na ugnayan ng obedience at joy. Ang connection na ito ay practical na gabay sa pamumuhay ng isang buhay na nakahanay sa banal na prinsipyo ng ating Panginoon. So, hinahamon nito ang mga mananampalataya na ipakita ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng aksyon o pagsunod sa kanyang mga turo bilang natural na pagbubuhos ng pasasalamat at paggalang sa biyayang natanggap nila. Kaya again, in 1 John 5:3-4, in fact, this is love for God,
to keep His commands. And His commands are not bothersome. For everyone born of God overcomes the world. Now, this is the victory that has overcome the world, even in our faith. Purihin ng Diyos. Oo. Ito pong unang John 5:3-4 ay madaling maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos. Ipinapahiwatig nito na ang tunay na pagmamahal sa lumikha ay hindi lamang tungkol sa aktibo or pandiwang pagpapahayag or emotional na pagpapahayag. Sa halip, ito ay ipinapakita sa pamagitan ng isang pangako na mamuhay ayon sa kanyang mga batas. Ito ay isang tungkol sa pagtingin sa pagsunod hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang pagkakataon upang ipahayag ang pagmamahal sa Diyos. Ang pag-unawa sa kahalagahan ng banal na sa kasulatang ito pong 1 John 5:3-4 ay kinabibilangan ng pagkilala sa mga utos ng Diyos na idinisenyo para sa ating ikabubuti upang akayin tayo sa isang buhay na may katuparan at layunin. Ang mga ito hindi makatwirang mga tuntunin, ngunit mga patnubay na nagtuturo sa atin sa pamumuhay sa paraang nagpapakita ng ating pagkakakilanlan bilang kanyang mga anak. Kapag naunawaan natin at tinanggap natin ang mga batas ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa atin, ang ating pagsunod ay nagiging isang masayang tugon, isang pagkilos ng pagmamahal na ibinabalik natin sa Diyos. Ito pong tinatawag na this is dynamic, no? Ito ay characterized by constant change or activity or progress na madali na natin magagawa sapagkat nagpapailalim tayo sa isang relasyon sa Diyos na nagbabago kung paano natin tinitignan at nakikipag-ugnayan tayo sa mundo, mga kapatid. So, yung obedience, tingnan natin, ano ba ang role nito sa ating pang-araw-araw na buhay para po makultivate natin na isang puso na sumusunod sa Diyos araw-araw. We must regularly seek God's voice and discern His will. Nandyan po ang banal na Espiritu upang tayo po ay i-empower to walk in obedience. So, nariyan ang banal na Espiritu, gumagabay po sa atin, nililiwanag niya, ipinaliliwanag niya ang salita ng Diyos, at binibigyan tayo ng kalakasan to overcome challenges and obstacles. At habang nag-rely po tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, at sa kanyang presensya, nararamdaman po natin, naririyan po ang dakilang grasya ng Panginoon at dakilang kaalaman na kailangan po natin sa pang-araw-araw nating buhay. That's why it's really important to acknowledge na ito pong obedience is not always easy. We may face fear, doubt, temptations along the way. However, if we fix our eyes on our Lord Jesus Christ and trust His love and goodness, we will discover that obedience is not a burden. It's a joyful experience, mga kapatid. At naway, mabuhay tayong masaya sa presensya ng ating Panginoon. Kaya ang mga commands ng ating Panginoon, mga kapatid, you see, they are designed to lead us to the abundant life that God has planned for all of us. That's why obedience is a beautiful expression ng ating pagmamahal sa ating Diyos. At habang hinanais natin, tamumuhay tayo, we're aligning our will to the perfect will of God. Sumusunod tayo, we experience peace, joy, and blessings of living in a relationship with God. So we will be inspired. Kaya naman napakagandang pag-aralan, basahin ang mga Bible characters at ang kanilang buhay. At makikita natin, naku, totoo nga pala, kakaiba nga pala ang nagaganap sa mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Sabi nga, ang pagsunod ay isang magandang pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Diyos. Let us commit. Magtalaga tayo sa paggawa ng mga hakbang tungo sa pamumuhay ng pagsunod na nagtitiwala na pararangalan ng Diyos ang ating katapatan. Habang tumutugon tayo sa kanyang pag-ibig ng may pagsunod, naway ang ating buhay ay maging isang patutuo sa kanyang kabutihan at biyaya
na umaakit sa iba sa pag-asa at kaligtasan ni Kristo lamang. Ito pong 2 John 1:6 defines biblical love not as a mere emotion but a lifestyle of obedience to God's commands, no? Specifically walking in love towards others according to God's teaching, no? Ang lumakad ng may pagmamahal, no, patungo sa iba ay tinuturo ng Diyos. Inuugnay ang pagmamahal na ito mula sa Diyos na sumunod tayo sa katotohanan na nagpapakita ng pagsunod na isang praktikal na katibayan na ang tunay na pagmamahal ay may action ng pagsunod. At may tinatawag din po tayong key aspects of 2 John 1:6, no? Love as an action. May sinabi po ritong walking. Yung salitang walking implies a continuous habitual way of life. Nagpapahiwatig po ito ng isang tuloy-tuloy na nakagawi ang paraan ng pamumuhay, hindi lamang isang paminsan-minsan na kilos. Ang talata po dito sa 2 John 1:6 ay tahasang tinukoy ang pag-ibig bilang pagsunod sa mga utos ng Diyos. The word utos o command ay sa simula ay lumakad sa pag-ibig na nangangahulugan na ito ang tunay na sakripisyo at biblical na pag-ibig na pangunahing tuntunin ng ating buhay kapag mahal natin ang Diyos. Alam niyo yung context po ng 2 John 1:4-7 ay nag-emphasize na kapag tayo po ay nabubuhay, walking in love, we must be grounded in the truth of Christ's teaching. Marami po mga itinuro ang ating banal na Diyos sa gospel books. Naway sundin po natin, alamin natin, pag-aralan natin, i-meditate po natin. So ano nga ba ang ibig sabihin ng live in love? So what commands are we to obey? Sinabi ni Lord Jesus, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. Purihin ang Diyos. So, the Holy Spirit will show us how to love. Sasamahan tayo ng ating Panginoon. So, to live in love means to extend grace, show mercy, and walk in kindness, not because we are always strong, but because mahal tayo ng Diyos and nananahan siya sa atin. Kapag tayo po ay nagmamahal, we reveal God. And in this world, alam naman po natin, kailangan ng mundo natin ang salita ng ating Panginoon. Kasi kapag nasa atin na po ang Diyos at tayo nakaugnay na sa Kanya, kailangan po natin yung hope, peace, and healing, mga kapatid. And so this is love in John 1:6. We walk after His commandments. Now this is the commandment, that as you have heard from the beginning, you shall walk in it. Yeah. Ito pong konsepto ng pagmamahal, no, ay laganap sa kabuuan ng Biblia. Tulad ng John 3:16 na nagpapahayag na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon o damdamin, ngunit isang malalim na devotion at pangako sa Diyos at sa kanyang kalooban. Sa konteksto ng Christian na pananaw, ang pag-ibig ay sumasalamin sa kababaang loob at positibong pananaw natin na ang Diyos ay mahal tayo. Kung mahal tayo ng Diyos, susunod tayo ng may pagmamahal. Yan po ang konsepto niya. Binibigyan din ng talata ang kaugnayan ng pagmamahal at pagsunod na inimumungkahin nito na ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay natural na humahantong sa pagnanais na sundin ang kanyang mag-autos. Ang pagsunod ay hindi isang pasanin, ngunit isang likas na pagsasakatuparan ng pag-ibig. Sa pamagitan ng pagsunod natin sa Diyos, ipinapahayag po natin ang ating pagmamahal sa Kanya at iniaayon natin ang ating sarili sa Kanyang kalooban. Napaka-importante po yan, mga kapatid. So we have to walk after the commandments of God. Ano ba ibig sabihin nito? Now,
It evokes the image of a journey or a path that Christians are called to follow. Kaya ito pong praise na ito ay nagsasabi sa atin yung commandment ng Panginoon, active process yan mga kapatid, ongoing yan. Hindi natin pwede sabihin, ay tapos na yan eh, nakaraan yan, bakit pa ako mag-pray? Hindi po, tuloy-tuloy po ang ating gawain na pagsunod sa ating Panginoon. So, walking after His commandments. Ikalawa, heard from the beginning. This verse also refers to the commandments that believers have heard from the beginning, highlighting the time and unchanging nature of God, beyond instructions. So, this emphasizes continuity, mga kapatid, consistently. Kaya yung salita ng Diyos, mga kapatid, pakinggan natin, sundin natin, mga kapatid. Kaya in a broader theological context, Oo, ito pong verse na ito, minsan nagre-reflect yung tension between faith and works in Christianity. While salvation is ultimately a result of God's grace and not of human effort, genuine faith is evidenced by obedience and good works, mga kapatid. This verse suggests that following God's command is an essential aspect of the Christian life, flowing from a heart transformed by love for God. Ito pong symbolism of walking in the commandments ay maaari ding bigyang kahulugan bilang isang metapora para sa isang buhay Kristiyano sa kabuuan. Ang paglalakbay ng Kristiyano ay isa sa patuloy na paglago, pagkatuto at pagbabago habang ang mananampalataya ay nagsisikap na tularan si Kristo at mamuhay ayon sa kanyang mga turo. Kabilang dito ang pagpupursige natin, dedikasyon at hindi natitinag na pangako sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. so we have to remember that love and obedience is inseparable. Mm. Yeah, magkasama po yan, hindi mo pwedeng ipaghiwalay. May malalim na practical na implication po ito, mga kapatid. Remember that ang ating pong pagsunod kasama ang pag-ibig, yan po ay commitment sa ating Panginoon that we are going to live in accordance to His will. Kasi ito pong relationship ng obedience at ng pag-ibig, ito po ay heartfelt, mula po sa puso natin. We are responding to God's love and grace. Response, tugon natin sa biyaya ng Panginoon at sa Kanyang awa. Kaya yung relasyon ito, hindi mo nakabatay sa legalismo, kundi sa isang taong pusong tugon sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. So habang lumalagaw ang mga mananampalataya sa isang kalipunan ng mananampalataya o sa congregation, di ba, ang kaya ang nangyayari, habang lumalago yung mananampalataya sa kanilang pagmamahal sa Diyos, ang kanilang pagsunod ay nagiging natural na pag-agos ng kanilang relasyon sa Kanya, na sumasalamin sa pagbabagong gawain ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. Yes. Remember, love and obedience are inseparable, functioning as two sides of the same coin, where true affection for God is tangibly expressed through adherence to His commands, rather than emotion or words. Jesus defines this bond in John 14:15, stating, "If you love me, you will keep my commands." Obedience is not a burdensome duty to earn favor. Ito po isang kaligayahan, isang kagalakan na natural na nag-o-overflow sa ating puso that loves and trusts God. Obedience flows out of a heart that genuinely loves Jesus. Ito po ay aktibong pananampalataya according to 1 John 5:3. Loving God means keeping His commands, which are not restrictions, but path to blessing. Amen. Kaya nga, why is obedience is not easy? Difficult ba ito at heart? Kadalasan po talaga ang problema natin, disobedience. Napansin niyo ho ba, sa Genesis pa lang, si Adan at si Eva, ano po ang naging problema? Sinabi ni Lord, huwag niyong gagalawin yung puno sa gitna. Ala, pinitas ang bunga. So, anong tawag doon? Disobedience. Kaya noong pa man, mga kapatid,
Yan na po ang kalalagayan ng sanlibutan, disobedience. Kaya tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Very challenging kasi ang obedience, mga kapatid. Kasi kasama dito yung sacrificial personal desires. Kailangan pong iwanan natin yung mga hindi kanais-nais sa ating Panginoon. Sundin na lang natin ang ating Panginoon. Alamin natin. Pag alam mo, pati spelling, alamin mo, kapatid. Baka hindi ba, baka sabihin natin, obedience is hard. Baka pati pag-spell ng obedience, hindi na ma-spell So, sometimes obedience is really difficult because it really conflicts with our human nature. Alam mo naman ang tama, alam mo mabuti, pero bakit yung hindi mabuti ang iyong nagagawa? Bakit nga ba, Kasi ito po yung nature natin, mga kapatid. Kaya kinakailangan po matama nating alamin, aralan, mag-pray tayo sa ating Panginoon. Lord, gusto ko pong mag-aral ng inyong banal na salita. Gusto po tulungan ninyo po ako, mga aking dakilang Panginoon. So mga kapatid, mag-pray po tayo sa ating Panginoon. Nabigyan tayo talaga ng grasyang makasunod sa Kanya. Talaga naman pong kung minsan ay nagkakaroon talaga ng pagdurusa o paghihirap sa pagsunod. Kasi merong self, kasi merong pride, merong ego, may selfish desires. So itong mga ugali ito, kailangan po nito self-discipline, kapatid. Kaya mahalaga ng pag-aaral ng atin ng salita ng ating Panginoon. At hindi lang inaalam mo, obedience is important. So makikita natin, meron po tayong practical, biblically based ways to make obedience to God easier. So unang-una, Yung pong cultivate a deep love for God. How do you do that, no? Grow in relationship, no? Obedience flows from a close personal relationship with God, not just rigid rule following, no? Sunod ka lang ng sunod. Hindi po. Malalim po tayong, malalim po ang pagsunod natin para yung obedience natin na may pagmamahal, automatic na yan. Natural lamang yan. Pag may sinabi ang Diyos, automatic na gagawin mo na kagad yan. Spend time in the Word, no? Ilubog po natin ang ating sarili, immerse natin ang ating sarili sa Scripture to understand God's character which makes you trust Him more, no? And may tinatawag na get to versus have to. Have to. Adapt a phrase na get to, meaning yung attitude mo viewing obedience as a privilege to honor God rather than begrudgingly duty, no? Ibig sabihin, doon ka sa tama. Hindi mo kailangan ko ba yan? Kailangan ko pang gawin yan? Hindi. Sumunod ka kagad at mararamdaman mo ng pagsunod mo ay may kasamang biyaya na magagampanan mo na walang hirap para sa iyo, mga kapatid. No? Rely on the Holy Spirit. Ikalawa. Oo. Admit nothingness. Hindi po natin kakayanin yan. Biyaya at sa tulong ng banal na Espiritu, tutulungan niya tayo, ididikta niya sa atin. Madali lang niyang gawin. Pag nakita mo yung pagmamahal ng Diyos sarili mo, automatic na yung pagmamahal na yan, babalutin ka niyan at susundin mo kagad ang naisang Panginoon. Acknowledge that full obedience is impossible in your own strength. Tandaan po natin yan. Kaya sabi ko nga, ask for grace, trust in God for a moment grace to do what He asks rather than relying on your own willpower. Kaya nga sabi niya, sufficiente ang grasya ko sa inyo. Lahat ng gagawin nyo ay sufficient. Protection, security, pangangailangan mo, tatapatan ng Diyos yan ng kanyang biyaya. Amen. Keeping in step, ibig sabihin, focus ka lagi na walk doon sa Espiritu daily rather than trying to fix everything at once. Amen. Huwag yung sarili natin, no? Manguna ang Espiritu sa atin bago tayo gumawa ng pansarili natin. Remember that obeying God, an act of love, ito po ay continuous sa mga kapatid. Hindi ito one-time act or one-time action na. Kailangan po consistent tayo, bahagi na ng ating buhay. Kaya kapag merong pinagawa ang ating Panginoon, number 3, take immediate action. Huwag na magbukas pa. Hanggat kaya po natin, mga kapatid, kapag hindi po natin nakakaya, hindi natin nauunawaan, pray lang po tayo, mga kapatid. Do not hesitate. See, delayed obedience is disobedience. So,
focus on obeying little by little. Daily matters. Hanggang sa makikilala natin, maririnig natin ang boses ng ating Panginoon. And then, don't wait for feelings. Well, I don't like to follow you, God. No. Baka hindi ikaw yan, God. Si Lord ba itong nangungusap o hindi ba? Kasi alam niyo po mga kapatid, we have to experience God. We have to listen to the voice of God. Manalangin tayo, masasanay din po tayo na naririnig natin ng maliwanag ang boses ng ating Panginoon. And then, ikaapat, transform your perspective on trials, meaning learn from your trials in love. Ay, magtiwala po tayo sa mga mahihirap na sitwasyon sa buhay natin. Di mo naman maalis, kasama po talaga yan mga kapatid Kaya lang, ang kailangan, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Maaring may pinagagawa, napakahirap. Oh my dear Lord, have mercy. Mahirap ang pinagagawa mo, pero samahan mo ko. Nandyan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Recognize that the obedience may cost you something in the short term, but kapag tayo po ay nagtiwala, sumunod sa ating Panginoon, it will result in greater long-term spiritual reward. So, let go of controlling our lives on our own. Trust God with the outcome. And then number 5, practical habits, mga kapatid. Kailangan ng mindset natin, andito si Lord, kasama ko si Lord. Kailangan sumunod ako kay Lord, mahal ko si Lord. Ganun po ang mindset natin. Gusto kong pasayahin ang puso ng aking Panginoon, di ba? Continually remind ourselves with the presence of God. And then memorize verses para po tayo po ay naaalala natin palagi ang mga panuntunan ng ating Panginoon. Kasi kapag tayo po ay laging nagbabasa ng salita ng Diyos, inuunawa natin, we will become familiar na sa boses ng ating Panginoon. We will become familiar with the ways of God, yung kanyang pamamaraan. Well, obedience is not really about perfection, but direction. The general direction of our life should be towards God rather than away from Him. Kailangan po lahat ng pagkilos natin patungo tayo sa paglapit sa ating Panginoon. You see, kailangan po sundin natin, alamin natin ang panuntunan ng ating Panginoon, and you will experience the great joy. That is the result of our obeying God. Such a great joy that you will reach the point na maski na anong dami ng ginagawa mo and whatever is the situation that's going on with your present life, ngingiti ka pa rin, meron akong Diyos na kasama. Nagtitiwala ako sa Kanya. And because He Himself have spoken this, I have to believe it. I have to obey it. Why? Because when God speaks, it is good as done. When He says something, I will bless you, gawin mo lang, He will bless you. Walang ginawang masama ang Diyos, kundi ang lahat ng Kanyang plano, lahat ng Kanyang pinagagawa para sa ating ikabubuti. And the glory is God's. Amen? Mabibigyan natin ng luwalhati ang ating Panginoon sa ating pagsunod. So therefore, obedience is an act of love. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. So narito po ngayon mga kapatid, ang mga may birthday, babatiin natin. Narito po, February 27, Brother Alec Labong. Brother Ronald Lapak. Ay, si Mana, birthday. Sister Mana Nuke. Oo, Sister Rosita Espino. And happy anniversary. anniversary. Si Brother Jojo. And Sister Bebot Perez. Kaya sa inyo pong lahat, happy birthday and happy anniversary. Praise the Lord. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you.
Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. To God, happy birthday po mga kapatid. Enjoy your special day today. At ngayon naman po, meron tayong repeat news song of the week, Mananatili by Sister Mitz Jokno. But before that, we have our closing prayer. Dalangin ko po mga kapatid sa inyo, may His beautiful, adorable, and gracious will be accomplished in your life as you obey the Lord with love. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Thank you, Lord. And God bless everyone. Araw-araw, ikaw ang nasa puso ko. Araw-araw, ikaw ang nasa isip ko. Araw-araw, 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 ikaw ang hanap ko. Araw-araw, ikaw ang higaya ko. Araw-araw, araw-araw. Man ang bagyo, makakayanan ko, pagkat salita mo ang laging hawak ko. Tumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama ko. Araw-araw, ikaw ang nasa puso ko. Araw-araw, ikaw ang nasa isip ko. Araw-araw, 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 ikaw ang hanap ko. Araw-araw, ikaw ang higayap ko. Araw-araw, araw-araw. Man ang bagyo, makakayanan ko, pagkat salita mo laging hawak ko. Tumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, pagkat ikaw, Jesus, kasama ko. Mang panahon o pagkakataon, patuloy akong naawit sa'yo, Panginoon. Anumang panahon o pagkakataon, ako'y mananatili sa piling mo. Man ang bagyo, kakayanan ko, kat salita mo ang laging hawak ko. Tumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, kat ikaw, Jesus, kasama ko. Mang panahon o pagkakataon, patuloy akong naawit sa'yo, Panginoon. Anumang panahon o pagkakataon, ako'y mananatili sa piling mo. Ako'y mananatili sa piling mo. Ako'y mananatili sa piling mo.
sa altar.